lulutuin natin chili crab Pinoy style. So, umpisahan na natin. Ito kasi gagamitin natin kung ano lang yung mga sangkap nyo na meron sa bahay. Hindi ba sawa na tayo, lagi na lang ginataan yung ating alimasag. Ito, medyo Malaysian Singaporean style ang gagawin natin. Kung meron kayong alimasag or alimango, hiwain nyo lang sa gitna, hiwa-hiwalayin nyo na yung kanyang mga sipit at hatiin sa gitna. Linisin. Okay? Ang mga kailangan natin, pinainit na natin yung ating mantika. At igigisa na natin yung ating luya, sibuyas, bawang. Depende sa dami ng gusto nyong chili. Pag maraming bata sa bahay, konting sili lang ang gagamitin natin. Pero kapag gusto nyo talaga maanghang, pwede nyong damihan. So, unahin natin ng luya. Yan. Sibuyas. Bawang. Isasangkot siya natin yung ating alimasag. Okay? So, ito yung ating alimasag, no? Pwede nyo ilagay yung mga sipit. Okay? Yung talukap. So, ito yung katawan. Yan. Isangkot siya natin. Ito yung kanyang mga sipit-sipit. Itong katawan ng ating alimasag, alimango, mayaman yan sa protina. So, marami siyang taglay na protina. Yung protina, kailangan natin sa muscle natin, pangpalaki. Yan. So, habang ginigisa natin, pwede nyo na rin yang timplahan. Okay? So, yan na ang ating alimasag. So, timplahan na natin yung ating alimasag. So, meron tayong konting tubig. So, pwede nyo lagyan ng konting tubig para makuluan siya. Okay. Lagyan natin ng konting asukal. Yan. Konting asukal. Pangpalasa. Ang pangpaalat nyo, pwedeng toyo, pwedeng patis, pwedeng oyster sauce. Pwede ring asin. So, kung ano yung gusto nyong pampalasa. So, ako para gumanda yung kulay, ang preferred ko yung toyo. Pero masarap din dito oyster sauce. Sabi ko nga kung ano lang yung available ninyo dyan sa inyong bahay, yun ang mga gagamitin natin. At dahil lagi naman tayong may tago-tago na ketchup dyan sa ating bahay, tsaka chili sauce, yun yung gagamitin natin. So, lagyan natin siya ng ketchup. Usually, mga kalahating tasa kung gusto nyong marami-raming sauce. Diba tayo mahilig ng sauce kasi yung sauce nito ulam na rin, pang sauce dun sa kanin. So, pwedeng kalahating tasa ng inyong ketchup. At kung meron kayong chili sauce, any chili sauce, any brand, ilagay nyo rin. So, ito medyo aanghang na nga dito with your chili sauce. Kung gusto nyo pang mas maanghang, saka tayo maglalagay nga nitong ating sili. Okay? Pero kung maraming bata sa bahay, less na. Pero kung talagang gusto nyo talagang maanghang, ang ganda-ganda ng kulay. Okay? So, ang maganda kasi dito sa chili sauce, medyo maasim-asim na rin naman siya on its own. At habang sinasangkot siya natin, tsaka pinakukulo natin, pwede nyo pang lagyan ng konting water para maluto yung ating crabs. Yan. Masarap to. Sauce pa lang, ulam na. Yan. Okay. Ihalo natin mabuti. So, habang pinaluluto natin yung laman ng ating crabs, kasi mabilis lang naman lutuin din. Mga 5 minuto, maluluto na
yung laman nitong ating alimasag o nung ating alimango, pwede na tayong mag-prepare nung ating cornstarch. So, yung cornstarch natin, ito yung bandang huli para magsilbing malapot siya. So, mga half teaspoon lang nung cornstarch. Yan. Lalagyan nyo ng konting tubig. Tutunawin. At mamaya, sa bandang huli, pag matatapos na, saka natin ilalagay. Pero kung ala naman kayong cornstarch sa bahay, okay na rin wala. Ang isa pang ipe-prepare natin na importante, itong itlog. Okay? So, magbabati tayo ng isang itlog. Kasi sa end, yan. So, ito yung ating itlog. Sa bandang end kasi, ilalagay din natin. So, itlog and cornstarch dun sa bandang huli. Okay. Yan. So, mamaya ihuhulog natin yan. So, yan na. Okay. So, hintay nating maluto mabuti. Ang maganda dito sa ating crabs, no, sa ating alimasag, mayaman to sa omega-3 fatty acid. So, magpapababa ng inyong cholesterol at saka ng inyong bad cholesterol tsaka triglyceride. Tapos, maganda din to sa anemia kasi ang alimasag tsaka alimango maraming vitamin B12. So, pag meron ka nun, mas makakagawa ng dugo. Pwede ba to sa diabetic? Yes. Pwede sa diabetic ang alimasag. Kasi ang maganda sa alimasag, alimango, meron siyang chromium. So, tinutulungan yung insulin para gamitin sa glucose. Pwede rin to pampatibay ng inyong buto at ngipin kasi marami siyang phosphorus. May copper pa to para ma-absorb yung iron kasi nga gusto natin mas gumawa ng dugo ang ating katawan. Tapos, mas na-absorb din yung vitamin D. Yung D yung nakukuha dun sa araw para ma-absorb yung calcium naman ng ating katawan. May selenium din siya para sa thyroid ng tao. So, kailangan natin yun para sa mga hormones. Tapos, may zinc sa immune system nyo. Tapos, bukod nga dun sa protina, source of protina din to. Tsaka may niacin na, pampababa din yun ng bad cholesterol, yung tinatawag na LDL. So, pag medyo malapot, pwede pa kayong magdagdag ng konting water. Yan, kung gusto nyong marami-rami yung sabaw nyo. Tsaka para mas lubog yung inyong alimasag. Okay? Yan, no? So, mas naluluto na. Ang ganda ng kulay, di ba? Tapos, nilagyan natin ng ketchup. So, ang ketchup, maganda din naman kasi siya. Kasi mula siya sa kamatis. So, may lycopene yan. Antioxidant. At sabi ko nga, mamaya, maglalagay tayo ng itlog. Ang itlog, superfood yan. Mura lang. May omega-3 fatty acid din. 1 egg a day, 1 to 2 eggs a day. Okay. Tapos, may choline para sa utak at selula ng isang tao. Maganda din sa matang itlog. May lutein, zeaxanthin, may protina. Tapos lahat ng vitamin A, B's, iron, lahat yan meron. So, nakita na po natin, luto na yung ating crab. Pumula na siya. Basta pumula na ang inyong alimango or alimasag, ibig sabihin, naluto na siya. So, ilalagay nyo na yung inyong cornstarch pang palapot. Pero nakita nyo naman, kahit naman di natin nilagyan ng cornstarch, kung wala naman kayo niyan sa bahay, pwede na rin. Basta, lagi naman kayong may nakatagong ketchup dyan eh. 'Di ba? Para maiba naman. Kunwari, itong luto nyo, Singapore crab, chili crab. Tapos, pag lumapot na, ilalagay nyo na yung inyong egg. Ihahalo nyo na dun sa inyong sabaw. Yun. So, pagkahalo, haluin mabuti para mag-mix dun sa inyong sauce. Yan. So, imi-mix nyo yung eggs nyo dun sa inyong sauce. Okay? Yan. So, nag-mix na siya, di ba? Yan. So, kaya nga, ang sarap-sarap ng sauce nito. At, pagluto na, off nyo na.
Luto na ang inyong chili crab, Pinoy style. Tapos, itong ating berdeng dahon ng sibuyas, kung marami kayong sahog dyan, pangpaganda to, dekorasyon. So, kung may tanim naman kayo, ilagay nyo na rin. So, ito na ang ating finished product. Ang chili crab, Pinoy style, pwedeng alimango o alimasag ang gagamitin. Yan, pagsawa na kayo sa ginataan.